Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong rune. Isa rin ito sa paraan ng paghuhula. Pinapayuhan ka ng bato na ito na gamitin mo yung kakayahan mo wisely and efficiently para mabilis na ma-achieve mo yung mga goals mo. Kahit na dumaan ka man sa mahirap na sitwasyon. Magkakaroon din ng improvement sa usaping financial. Itong dagas ay merong mabuting mangyayari sa buhay mo. Na unti-unting huhupa yung problema mo at magkakaroon na ng panibagong simula. At saka yung kaligayahan na matatamo mo ay maibabahagi mo rin sa pamilya mo, sa kaibigan, at ganun din ang isusukli ng mga taong natutulungan mo or napapasaya. Yung swerteng dumarating sa kanila or kaligayahan ay maisishare din sa iyo. Alamin natin sa reading na ito kung ano ang energy na ipapakita para sa mga Gemini. Ang situation, hadlang, solution at outcome. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Moon, the Empress, the Judgment. Ito ang situation. Ito na yung tamang panahon para ipahinga mo naman yung sarili mo sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay para mas lalo mong makita or magkaroon ka ng tamang solusyon sa mga pinagdaraanan mo. Panahon din ito para sa growth, abundance at prosperity. At yung mga taong hindi nakagawa ng mabuti sa iyo, ito yung panahon nila na para pagbayaran kung ano man yung nagawang pagkakamali sa iyo. Ang ilan sa inyo sa career, kahit hindi ka masaya sa trabaho mo, ay pinagpupursigihan mo ito. Maganda pa yung nagiging resulta kasi mas lalo kang nagpupursige at saka napupusuan ka ng boss mo na para itaas yung sweldo mo or yung magtagal ka sa serbisyo or trabaho mo. Ang ilan sa inyo sa negosyo na appreciate ka or tinatangkilik yung produkto mo. Kaya nakakabawi ka rin sa hirap, puyat at pagod. Ang ilan sa inyo sa relasyon, napakaswerte ng person mo kasi marunong ka maghawak ng relasyon, nababalanse mo ito at committed ka sa mga pangako mo sa relationship nyo. Single ka man or nasa relationship, kung yung person hindi naging patas sa iyo, ang langit ang huhusga nito. Kaya hindi mo kailangang malungkot kung nakakaranas ka ng hindi fair na pagmamahal sa kapwa mo kahit na naibigay mo na lahat. Hindi mo kailangan isumpa or hilingin sa langit na maranasan din niya yung naranasan mo, magpatuloy ka lang sa buhay mo kasi may mas magandang kapalaran sa iyo para sa love. Magkasama man kayo or hindi na ng person na ito. Nine of Swords, Ace of Wands, the Star. Ito naman yung hadlang. May mga inaalala ka na nakakaapekto na sa pagtulog mo
o sa pang-araw-araw mo. Yung problema, hindi katulad ng inaakala mo. Katulad ng sinabi sa mga bato na magkakaroon ka na ng success at abundance sa buhay mo. Merong improvement at solution sa mga challenges na dumarating sa iyo. Tanggapin mo ito. Ito na yung tamang panahon para makilala ka sa bawat stages ng buhay mo, maging aware sa situations. Sa financial, kalkulahin mo kung ano yung mga bagay na nagagastos mo. Para alam mo kung ano yung dapat itabi at kung ano yung dapat gastusin at dapat mong i-enjoy sa kita mo. Sa future, magkakaroon ng financial stability at saka kasaganaan sa financial. Malaki yung posibilidad na magkaroon ng increase sa financial. Maybe dahil sa ang ilan sa inyo dumidiskarte ka. Para sa ilang single, may potential person na hindi na makatulog kakaisip sa iyo. Nagkakausap at saka nagkakatinginan kayong dalawa. Yun nga lang, may mga ilang single na kailangan ayusin mo muna yung personal issues mo. Para sa ilang nasa relationship, tingin ng person mo, hindi niya na ibibigay yung mga pangangailangan mo sa relasyon. Sa pag-aasikaso at saka responsibilidad ay nagagawa mo. Pero nag-iisip yung person mo kung paano magkakaroon ng spark yung relasyon nyo. Yung mas maging exciting ba? Ang nagiging hadlang ay yung sobrang pag-iisip. Ito yung magiging dahilan para hindi maging masaya ang ilan sa inyo sa relasyon. Six of Cups, Page of Swords, at Three of Swords. Ito naman yung solution. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kausapin mo yung person mo. Sa bagay sa mga naunang cards, nabanggit na ito. Pangalawang card na ito. Kung ano man ang worries or concern mo, huwag ka basta mag-walk away sa situation or mapangunahan ng moods mo. Lalo na't ang ilang person ay hindi ka na nagiging masaya sa relasyon nyo. Dahil sa hindi mo naman iniisip pero kinukutuban ka. Kailangan ng honesty sa pag-uusap nyo. Para sa ilan sa kalusugan, huwag mong abusuhin yung katawan mo kahit na healthy ka pa. May ilang person naman na ikaw yung nag-aalaga sa person na may edad na kailangan na suporta mo. Ang ilan naman sa inyo, meron kang general health issues na kakailanganin pa na operahan ka. Pangalagaan yung kalusugan, yung mental at emosyonal. I-priority mo yung sarili mo. Para sa ilang single, pwedeng ikaw ito o yung past person mo na pakiramdam or iniisip na magkaroon muli kayo ng komunikasyon. Kasi nakatatlong cards ka na, kaya gumugulo yung isip mo at naaalala mo yung past person mo kasi ganun din siya. Kung meron ka mang gustong balikan or simulan, kailangan ayusin mo muna yung sarili mo. Ito yung Eight of Swords na outcome. Malapit ka na magkaroon ng final decision or healing. Mag-uumpisa ka na mag-move forward sa buhay mo. Iniisip mo rin yung mga importante kung ano ba yung magiging sanhi or bunga ng mga decisions mo.
unti-unti mo tong pag-iisipan, hindi dahil sa gusto mo lang. Mag-focus ka sa tamang panahon na pagdidesisyon at hindi mo kailangan magmadali. Alamin natin guys kung ano yung feelings ng person mo gamit ang ibang cards. Pero ituloy ko lang patungkol sa relationship. Ang ilan sa inyo sa relasyon, kahit na marami kayong pagtatalo ng person mo, nagkaroon ng iba't ibang challenges, hindi pa rin pumapasok sa isip ng person mo na makipaghiwalay sa iyo. Kung meron mang third person sa relationship nyo, hindi pa rin nakakapag-desisyon yung person mo kung sino sa inyo yung pipiliin niya. Nagiging emotionally unstable ang relasyon nyo. Napaka-importante na i-apply sa relasyon ang healthy at saka merong understanding at patience. Ito naman yung cards para sa feelings ng person mo. Pero pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Kailangan maging malakas ang loob ng person mo sa pag-aksyon sa mga bago niyang sisimulan or mga situation na kailangan niyang kaharapin. Nakadalawang cards na para sa merong person talaga na mapanlin lang. Hindi ito maitatago ng person mo or sino man sa inyo yung emosyon or nagawang pagkakamali. Maglalakas loob ng magsabi ang person mo sa iyo na kailangan na ng pagbabago sa relationship nyo or connection. I-ready mo yung sarili mo na makinig at saka masabi yung feelings mo. Posibleng ang zodiac sign ng person mo ay Taurus, Virgo, Capricorn. Posibleng spring or summer magkakaroon ng komprontasyon. At saka, isa sa inyo or pareho kayo ng person mo na bibigyan ng sign ng spirit guide nyo na para itama yung sitwasyon na nangyayari sa buhay nyo. Ano man yung magiging kahihinatnan or desisyon nyo ng person mo. At saka kinukutuban ka talaga tungkol sa relasyon nyo or connection nyo ng person mo. Di ba nabanggit ko na rin yan kanina? Kaya magkakaroon na ng clarity kung ano yung totoong nangyayari sa inyo ng person mo. Kung ano yung totoong feelings niya. At ito yung parehong magpapashock sa inyong dalawa na ito na yung pinapatunguhan ng relasyon nyo or connection. Pero itong card na ito, depende pa rin sa kung paano nyo tatahakin ng person mo or bibigyan ng solusyon ang problema. Ang ilan kasi sa inyo gusto mong pag-usapan nyo yung problem sa relasyon pero umiiwas yung person mo. Ang issue kasi ng ilan sa relasyon ay yung betrayal. Pwedeng patungkol sa third person, sa money, o kaya may mga ilang bagay na hindi sinasabi sa iyo yung person mo. May mga personal problem siya. Pisces, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Leo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka may ilan sa relasyon na ilang beses nang pinakita na hindi pa kayo magkakahiwalay. Kumbaga nasa negosasyon pa. Pwedeng hindi kayo nag-uusap or hindi kayo magkasama pero hindi pa totally hiwalay. Ito yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. I, M, B, C, E, A, D, Y.